Magandang oras mga kababayan, mga kabulimboy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung pahayag ni PBBM ni Bongbong Marcos tungkol sa kanyang kapatid na si Aimee sa mga pahayag nito sa nakaraang rally sa INC na gumagamit ng droga ang pamilyang Marcos kasama na doon ng First Lady at ang mga anak ni PBBM. Talagang napakagrabing pahayag ni Aimee dahil sirang-sira ang pamilya ni PBBM at hindi lang yan, ang buong pamilyang Marcos. Kaya ito, may sinabi si Bongbong na hindi si ate yan, yung nagsalita sa TV daw. Ay hindi si ate. Sino ba yan? Di ba clone ba yan? Anong nangyari? Nasaan kaya si Aimee? Mga kababayan, bakit nasabi ni PBBM na hindi yan yung kapatid niya yung nagsalita sa TV? Kaya para sa karagdagang impormasyon ay atin panoorin itong balita courtesy sa atin ng Inquirer TV. President Bongbong Marcos says his family has been worried about Senator Aimee Marcos, who publicly accused him and his family of being drug users. In a press conference on Monday, November 24, the president describes the senator as not his real sister. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Ayan, so klarong-klaro yung sinabi ni PBBM na the lady talking on TV is not her sister. Parang pelikula, no? Baka ginapos si Aimee. Baka si Aimee, ang totoong Aimee ay nakagapos and then merong parang clone o kinopya, di ba? O merong impostor, di ba, na naninira kay PBBM, sobrang grabe ang banat, mga kababayan. Kaya ano kaya itong sinabi ni PBBM na hindi yan yung ate ko? Ngayon meron tayong nasagap dito, meron tayong nakuhang isang video clip na kapag birthday pala ni Aimee ay nagdi-deliver si PBBM ng mga mensahe na napakaganda. Kaya kapag nabalikan ito ni Aimee na video at napakinggan niya, ay siguradong maalala niya na mahal pala siya ng kanyang kapatid na si PBBM, ang presidente ngayon. At ma-realize niya na mali pala siya sa pagkipag-away niya o paninira niya kay PBBM na talagang kapatid niya. Kaya dito, meron sa video na ito, ipatuloy muna natin itong video clip courtesy sa atin ng Inquirer TV. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. Hindi siya, So that's why we worry. So we are very worried about her. Sino kaya yan? I hope she feels better soon. When asked whether he has spoken to the senator, President Marcos says, We no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. in a social media post following the press conference, Senator Aimee Marcos addresses her brother, saying he should prove her wrong. At the rally of the Iglesia ni Cristo, Senator Aimee accused President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, and House Majority Leader Sandro Marcos of using illegal drugs. Ito mga kababayan, ito ang malaking pagkakamali ni Aimee Marcos, itong pag-diskurso niya sa rally ng Iglesia ni Cristo. Dahil doon, sa ginawa niyang yon ay nakarma siya. At ayon sa mga survey ngayon ay pati Iglesia ni Cristo ay hindi na siya nagustuhan. And then yung loyalista ng Norte, yung mga loyalist ng Marcos ay hindi na rin siya nagustuhan. At marami pang ibang tao na hindi na siya nagustuhan. Katulad ko, akala ko na
na infiltrator lang yan si Amy sa mga Duterte. Akala ko ay pinapasok lang talaga yan sa loob ng mga Duterte para makapag-spy si Amy. Pero hindi pala eh. Talagang hanggang butot laman yung galit niya kay PBBM. Kaya mayroong kakaiba. Sabi nga ni PBBM, hindi yan ang ate ko. Ano kayang nangyari no? Baka nabudo ito eh. Baka nabudo. Yung parang nakulam ba? Hindi nasira yung pag-iisip. Di ba mga kababayan? Kaya ito, patuloy tayo. Meron tayong isang video clip din dito. Hiram natin sa iyong araw channel na nagsasabi na itong si Amy ay nakarma. Okay, patuloy muna tayo sa video. She claimed the president's supposed drug addiction got worse after getting married to the First Lady. The senator also accused presidential son Sandro of using drugs and offering it to her children and their other relatives. The House Majority Leader has denied the allegations against the First family. The palace also dismissed the senator's accusations, calling them baseless and mere noise. Ayun, grabe talaga na akusasyon yun. Biruin yung mga ka-golden boy na buong pamilya ni PBBM. At lalo na lumala yung drug addiction ni PBBM nang maging asawa niya si Lisa Marcos. Dahil si Lisa Marcos daw ay isang addict din. Napakagrabe naman niya na mga paratang. Biruin niyo, si Sandro Marcos ay addict din pala. Pati yung isa pang kapatid, dalawang kapatid ni Sandro na lalaki, addict din. Grabe. Hindi naman siguro ganun. Sa itsura lang yung mga anak ni PBBM na yung dalawa ay pang yun eh. Parang pang artista lang yung mga mukha. Hindi yun makagawa ng mga adik-adik yun. Mga formal na itsura yun, mga kababayan. Kaya maling-mali ang sinabi ni Amy. Kaya karma tuloy, di ba? Kaya meron tayong Bible verse dito. Hatid sa atin sa iyong araw, atin pakinggan. Babatiin ko lang ang aking ate, ang ating governor, Gov. Amy, sa kanyang kaarawan. Happy birthday, Amy. At sorry, pasensya na lang, walang babaeng hubad kasi hindi pumayag si Lise. Manang Ime, ikaw ay isang inspirasyon. Isang tunay na ate na aking tinitingala. Ikaw ang naging gabay ko mula nung tayo'y bata pa, magpahanggang ngayon. Hindi lamang siguro para sa akin, kung hindi para sa marami pang tao. Mula sa... Okay. At meron tayong dito nakuhang video clip galing sa iyong araw channel na nakunan niya ang itong isang birthday message ni PBBM kay Amy Marcos noong birthday niya, noong hindi pa sila nag-aaway. Kaya isang mapagmahal na kapatid si PBBM. Dahil dito mapakinggan natin eh. Hindi pa sila nag-aaway dito. Ito. Babatiin ko lang ang aking ate, ang ating governor, Gov. Amy, sa kanyang kaarawan. Happy birthday, Amy. At sorry, pasensya na lang, walang babaeng hubad kasi hindi pumayag si Lise. Manang Ime, ikaw ay isang inspirasyon. Isang tunay na ate na aking tinitingala. Ikaw ang naging gabay ko mula nung tayo'y bata pa, magpahanggang ngayon. Hindi lamang siguro para sa akin, kung hindi para sa marami pang tao. Mula sa kaalaman mo, sa iba't ibang lengguwahe, tinuruan mo kami ng mga tamang pagbibigkas ng mga mahihirap na salita. Ginabayan mo rin kaming mga magulang na tamang pagpapalaki at pag-aaruga ng aking mga anak upang maiwasan ang hindi mga kanais-nais na bagay. Busilak at laging bukas ang iyong puso para sa ating mamamayan. At higit sa lahat, ipinakita mo sa amin na kahit ilang beses pa tayong bumagsak at mabunggo ng mga pangyayari sa ating buhay, ikaw ay nananatiling magpakumbaba at agad bumabang. Ate, Gov, Senador, Ayan. So yan yung dating Amy Marcos, mabait. Kaya mahal na mahal ni PBBM. Pero merong nasabi si PBBM na ate, walang hubad na babae, ayaw pumayag ni Lisa. Ano ba itong si Amy? Tumboy ba to? Kasi birthday niya eh. Tapos naghingi siya ng hubad na babae kay PBBM. Tumboy yata to eh. Tumboy ba si Amy Marcos? Kasi sabi ni PBBM na ate walang hubad na babae. Walang hubad na babae, ayaw ni Lisa. Ako yung nagtaka tuloy, baka tumboy to eh. Kaya ito na yung sinabi kong video clip na
verse sa Biblia na sinabi ni sa iyong araw na nakarma si Amy Marcos dahil sa kanyang speech sa rally ng INC. Galit ng langit kay Senator Amy. Ayan, Totoo ang sinasabi ng Biblia ito na yan. sa Mateo 5 verse 22. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Ayan, so kahit pala sa Biblia ay bawal na awayin natin ang ating mismong kapatid dahil managot tayo sa Diyos Kaya bawal pala kapag magkapatid tayo, meron tayong kapatid, kung merong hindi pag-unawaan, di ba, merong pag-aaway, ay kailangan masitol yan at magbati yung magkapatid. Kasi bawal pala sa Biblia yung ganun. Kaya ito, instant karma si Amy. Patuloy tayo sa video. Judgment kay Amy Marcos, tinalikuran na ng INC, loyalista, at mga DDS, Ayan. at ang majority ng taong bayan galit na sa kanya. Teka. Bakit pati DDS ay galit sa kanya? Mga kababayan. Kung gano'n, lahat na ng tao ay galit sa kanya. Dahil doon sa sa value ng pamilya. Kasi kapatid niya ginagawan niya ng isyo at halatang gawa-gawa lamang. Mantakin nyo naman, isipin nyo naman. Siguro may anak pa si PBBM na sanggol, yung nasa crib pa, siguro drug addict na rin. Di ba mga kababayan? Kasi drug addict lahat yung tatlong anak ni PBBM. Namimigay daw ng droga sa mga anak niya, sa mga anak ni Amy. Kung tingnan natin yung litrato ng dalawang kapatid ni Sandro ay ang babait ng mga mukha Kaya nasabi ko kung may kapatid pa sila na sanggol, yung 1-year-old na hindi pa makakalakad, ay siguradong tirahin ni Amy na pati yung sanggol, addict na rin yan. Parang ganoon Kasi buong pamilya addict. Grabe naman yan. Ang ama ko noon, nung buhay pa mga ka-Golden Boy, ay isang chain smoker. Isang kaha ng sigarilyo sa isang araw maubos niya. Tapos minsan ako pa yung magsisindi ng kanyang sigarilyo ng ama ko. Bakit ako hindi nagiging chain smoker? Bakit ako hindi naninigarilyo? Hanggang ngayon hindi ako naninigarilyo O diba? So hindi lahat ng kung ang ama ay addict, pwedeng yung mga anak niya ay may isang addict at pwede rin yung iba ay hindi. Ganon yun. Kababayan. Hindi lahat. Kaya maling-mali si Amy Marcos, kaya nakarma. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, sa sinabi ni PBBM na hindi yan yung kapatid ko, yung nasa TV, hindi yan si Amy? Na nakapagtataka, kung anong ibig sabihin. At saka sabi ni PBBM na ang kanyang pamilya ay nag-alala kay Amy. Bakit nag-alala? Nakagapos ba si Amy? Nakulong ba si Amy? At impostor ba yung Amy na nandiyan nagsalita? Well, kayo nang bahalang humusga, mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Paki-comment na lang sa ating comment section down below. At maraming salamat sa lahat ng suporta. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat. Love and peace. Bye-bye.